Yun, konting kwento lang tungkol sa pagdadrums ko. Nung bata ako, mahilig na talaga akong sumunod-sunod sa tito ko sa music dahil ang tito ko yung musiko. At pag nakikita ko tumutugtog yung pyesa sa amin, sinusundan-sundan ko daw siya ng mga bata tayo. At nung ako'y mga elementary, nakakita ko ng mga nangangaroling na nagdadrums at kahit hindi ako napapartihan minsan sa mga pangangaroling, gusto ko lang sumama, mag-ingay, pumalo-palo ng mga lata. At nung mga bata ako, yung upuan namin nilalagyan ko ng lata yun. Inaano ko pa, tapos may nakikita pa kami mga galon-galon. Tapos yun, minatin din ako sa church, lagi kong tinitingnan yung drummer. Tapos hanggang nagkaroon ng pagkakataon na si mami, pinusya ko na magpaturo ng drum sa Christian Cathedral at magpaturo ng umatin ng practice every Saturday. At ayun nga, doon na nagsimula ang lahat. August 28, 1998 nang tayo unang nakahawak ng drumstick talaga. At simula nun, every Saturday nga, pumupunta-punta na ako. At gayon pa rin, hindi pinaturuan din ako sa church doon, pero inayawan ako nung teacher. Pero si Kuya Ronald, naturuan ako nun. Pero yung isang teacher doon, may every Saturday na pinupunta ko yung mga para turuan ko. Kaso inayawan ako dahil napakatanga ko, napakabobo ko talaga sa pagbabasa ng nota. At ayun nga, kahit pa paano, tuloy-tuloy pa rin ako. Every Saturday pupunta pa rin ako. Pero hindi na ako tinuturuan kasi nga nagsawa na yung teacher sa akin. Tapos yung tuloy-tuloy ko lang na yun. Ang mami ko naman talagang pinupush pa rin ako. Binigyan ako ng pampa-enroll dun sa Yamaha, sa Mega Mall. Ano lang naman yun, yung 12 lesson lang. Wala rin ako natutunan dun dahil nga lalatagan ka lang na may papaliwanag daw sa'yo, ganito. Tapos saglit na saglit, aalisan ka na agad ng teacher. Nakalimutan ko lang pangalan ng teacher ron. Binigyan ko nga ng leaflet yung anong tawag doon, flyers tungkol sa ano, tapos tinapon lang sa basurahan. Tapos yun, tuloy-tuloy pa lang din ako. At umuso yung drum line nung panahon ng 2000, para ganun. At doon na ako parang nagkaroon ng interest na mag-aral ng mga rudiments. 2000 pa lang yun. Kasi nga, nung mga bata-bata wala naman nagtuturo ng rudiments. Nakita ko yung drum line na ganun. Doon na ako nahilig. Nagpanood naman sa amin nun, Tito Haji ko nga na nagbumosiko. At ayun nga, simula nun, talagang nag-practice na ako na nag-practice ng rudiments. Nag-download ako ng mga tungkol sa sa pagpa-practice. Nandito pa sa akin yun. At yun, share din natin sa Drums of Passion. At yung mga pattern na yun, talagang in-apply ko. Lalo na na-inlove ako sa double stroke kasi ang bilis, ang ganda. Pero yun nga, kahit pa paano, mahirap din siyang yung talagang i-apply ka agad dun mga araw. Pero yun nga, nakuha natin sa tiyaga. At yun, tapos mga ganun, ang mami ko, lagi ako sinasamahan sa mga seminar, sa mga clinic. Kunyari, may napalitan siyang clinic sa ganito, binigyan siya ng ticket nung kakilala niya. Sasama niya ako, tara po, atin tayo ng ganito. Merong clinic nagda-drums doon. Metal drummer pa yun, si Taranta, yung namin, pinanood namin, kaming dalawa na mami ko, nasa Manila kami. Tsaka yun, napakalaking suporta talaga, napakalaki talaga pag ang parents mo sinusuportahan ka sa mga bagay na hilig mo din at alam na ma-develop ka. At yan, thankful tayo kay mami kung hindi niya ako pinush na mag-drums nung tayo bata pa. Hindi ako matututo mag-drums at mag-push sa music. Ano kaya ang hilig ko ngayon kung hindi ako nagda-drums? Kaya halos kalahati o lakpas sa kalahati ng buhay ko nagda-drums tayo. Kaya mahal naman natin yung magda-drums yan. Kaya ngayon halos araw-araw talagang sa sistema na ng dugo natin yan. Kahit wala tayong banda, kahit na wala tayong tugtog, okay lang. Kaya nabuo rin yung Drums of Pawis ito. Ayoko rin kasi bitawan. At saka yung sa Drums of Pawis na sinishare ko na yan, ayun yung mga pattern na sinare ko nung mga bata-bata ako, mga sinulat ko nung mga bata-bata ako, na kahit pa paano naman may mapapakinabangan at mapupulot. At ito yun na lang siguro maiiwanan natin dito sa mundo nito, lalo na sa mga kaapu-apuan o mga anak ko na makakapanood ng mga video nito balang araw, kasi mga bata pa yung mga wala namang hilig pa, napupush pa at paano. Pero ayun nga, pagtanda ko rin, mapapanood nyo rin. Ito lang naman yung share natin. At saka yun lang, sa mga tropa natin yan, huwag kayong mag-discourage agad pag parang galing ng mga kasabayan kong drummer, ang ganito, pero naiiwanan ako. Ako nga pinakatanga dati, pero ako naman ang pinaka nagpursige na magpatuloy mag-drums. Kaya kahit pa paano ito, nakakapalo-palo na tayo at
nakaka-jam-jam na tayo ng konti. At yun lang naman, masarap lang naman enjoy mo yung feeling ng pagdadrums. Hindi yung pagpapasikatan mo. Ayun ang unang lahat, hindi natin ginagawa ang pagdadrums para sa ibang tao. Ginagawa natin yung drums para sa sarili natin. Ma-express natin yung nararamdaman natin, yung gusto nating interpretation, at ma-contribute natin sa music. At yun, mahilig din ako dati sa recording ng bata-bata ako, kaso nga lang hindi natin napupukusan yun. At ayun lang, basta tuloy lang tayo sa pagpa-practice, tuloy lang kayo kung ano yung trip nyong gawin sa musika nyo, at masasaan pa mas lalo nyo mag-i-enjoy yan. At ayun lang, sa lahat na nanonood sa Drum sa Papawes, shoutout sa inyo lahat. At tuloy-tuloy lang tayo. Sumayin nyo ang kapayapaan. Peace be with you. God bless.